Magandang araw po sa inyo lahat. Ito na po ang part 3 ng ating kwento na sa madaling salita, nakapagtrabaho siya bilang isang Magdalena or kalapating mababa ang lipad. Huwag po natin siyang husgahan. Hindi lang po siya ang napunta sa ganung sitwasyon. Nasilaw siya sa laki ng kita, ng pera. Ang nakalimutan niya, hindi habang panahon bata siya, mabili, sariwa, lahat ng bagay kumukupas. Hindi niya nga alam ngayon kung saan siya kukuha, saan siya kakapit, anong ikabubuhay niya dahil hindi na kagaya dati na batang-bata siya. Advice po natin siya at huwag natin siyang husgahan. Panoorin na po natin ang susunod niyang video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Tapos, nung nakakahawak na ako ng pera, nakakabili na ako ng parang pumayag ako. Dahil nga yung mga kailangan mo, nabibili mo. Nakabibilang mo yung masarap na pagkain. Ganyan. Parang ako na mismo yung nagtanong dun sa hindi ka ba ulit pupunta dun sa ganyan. Kasi kailangan ko ng pera nun eh. Yun, hanggang sa inanapan niya ako ng tapos, pero parang kwento-kwentuhan lang yung ganun. Hanggang sa inalok niya ako yung mismo ng babae na kung mga 25 ako nun, 25, 20, 24. Sabi, gusto mong magtrabaho ka na lang sa bar? Sabi niya ganun. Ano doon? Wala, inom ka lang. Sabi niya ganun. Dinala niya ako doon. Hindi pa ako marunong mag-makeup noon. Walang alam, pati mag-base ng mga sexy, ganyan. Hindi ko pa alam. Yung mga nagturo na lang din sa akin mag-makeup, mag-ayos yung mga kasama ko doon na may mga edad na. Tapos yun, nasa nakakahawak ako ng pera, bibili ko yung gusto ko. Hanggang sa lagi na akong hindi umuwi. Kasi minsan doon na ako nakakatulog dahil inaantok na ako. Hanggang sa nag-aaway na kami lagi ng pinakasama ko. Nagtataka na siya, saan ako dito ang pera, hanggang sa isang araw, sabi niya mag-a-apply lang daw siya sa Manila. Sasama niya yung anak ko. Yung pala, may plano na pala siyang ilayo. Umalis siya, lumayo sila. Hindi na niya na pinakita sa akin yung anak ko. Hanggang ngayon. Tapos, hanggang sa nagkaroon ako doon na kami ulit nakatira sa tiyahin ko kasi doon na ako ulit nakatira sa tiyahin ko kasi umalis yung anak ko dinala yung kinakasama ko. Umalis sila. Umuwi sila ng probinsya ng lalaki. Tapos, hanggang sa yung may pinsan kasi ako na nagtatrabaho sa bar. Hinalok niya ako, sabi niya, tara sama ka lang sa akin. Trabaho ka na lang din, sabi niya. Yun, doon ako medyo, dahil na 27 at 25 yun. 26 ganun, medyo pamatured yung isip ko, yung parang sa isip sa ganun na, yung parang lumalawak na yung karanasan ganun, na steady na ako sa ganung gawain kasi nga bilis ng pera ganyan. Tapos hanggang sa mga kasama din, nakapadpad na ako kung saan. Nasama nila ako, tara, lipat tayo, mas malaki yung kita doon. Yun, iba-iba ng lugar, ganyan. Hanggang sa napadpad ako sa isang lugar, nagka-boyfriend ako. Nung nagka-boyfriend ako,
Hindi naghiwalay kami kaya nung nag-move on ako, umalis ako dun. Napadpad ako sa mismong probinsya pa namin. Dun ako nagtrabaho, nung nag-move on ako, dun ako nagtrabaho. Niyaya din ako ng kaibigan ko, kasama ko dati sa trabaho. Mga 28 na yata ako nung ganun. Tapos, mga ilang buwan dun, naka-move on na ako, ganyan. Ilang buwan, may nagkagusto sa akin dun. Pulis ng doon sa lugar na yun. May asawa siya. Hindi ko naman siya talaga yung sineseryoso, yung tamang pupunta siya doon, papasya niya, nakasikaso ko yan. Bibigay yung mga binibigay sa akin, tinatanggap ko yung gano'n. Hanggang sa nahulog yung loob ko sa kanya. Hanggang sa nahuli siya ng asawa niya, hanggang sa naghiwalay kami. Umalis na naman ako sa lugar na yun.